The Family TV Mass is brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation. Lahat, mga kapatid, narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol, na may temang ang pagtataguyod ng pamana ng ating pananampalataya. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word ang banal na misang ito sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy, Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Ang atin pong banal na pagdiriwang ay pangunguluhan ng Parish Priest at Shrine Rector, Reverend Father Pros V. Tenorio, kasama ang Parochial Vicar, Reverend Father Randy Cancino. Ang atin pong mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Divine Mercy Choir. Kaya't bilang isang pamilyang nagkakatipon sa harap ng Panginoon, magsitayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo na isinilang para sa ating kaligtasan ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumaatin. Nagsasaya tayo sa ating pagiging mga Kristiyano, pag-isihan natin ang ating mga kakulangan bilang mga Pilipino sa pagsasabuhay na ating pananampalataya. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating masalanan, patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
kami. Kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, inarangan ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya'y maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan
sa pagdiriwang namin sa kanyang pakisa sa manasabang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinagharian sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat, atin pong pakinggan at pagnilayan ang mga ipahayag na salita ng Diyos. Ang unang pagbasa ay ipahayag ni Sister Bernadette Berana. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay ihahatid ni Sister Teresita Camacho. Kahit sa ay namalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya'y kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw na mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang ikalawang pagbasa ay pahayag ni Sister Cora Madrideo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual
dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin nga ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinlaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo na aking pananalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon, magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. God is good all the time. Purihin natin, palapakan ang Panginoon. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na sanggol o mas kilala sa taguring Santo Niño. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At bilang mga Pilipino, malapit tayo sa mga bata. Ang mga bata ang nagbibigay sa atin ng bagong lakas at masayang disposisyon upang ganapin ng mabuti ang bawat gawain natin sa pang-araw na buhay.
Ang ating buhay ay karugtong ng buhay nila at gayon din naman sila sa atin. Sa unang pagbasa ay ipinahayag ang pagsilang ni Jesus ay inihula ni Propeta Isaias na magiging bukal ng tuwa, sapagat ang bagong silang ay hindi karaniwang bata, siya'y anak ng Diyos. Ang pagpapakilala ni Isaias ay dahilan ng kagalakan na makakakilala sa Kanya. Kaya't pagnilayan po natin ang dalawang pagpapakilala mula sa unang pagbasa. Una, ang bata ay kikilanling dakilang tagapayo. Sa ating kapanahunan na ang mga tao ay kinakikitahan ng matinding pagkalito na babagay ang pangako para sa isang tagapayo. Sapagat iba't ibang karunungan ang iniaalok sa atin ng mundong ating ginagalawan. Pare-parehong nangangako ng kaligayahan, ngunit marami sa mga ito ay huwad na kaligayahan lamang ang kayang ibigay. Pansamantala silang nakadarama ng ligaya, ngunit ang kapalit naman ay ang matinding kalungkutan. Ikalawa, ang bata ay kikilanling prinsipe ng kapayapaan. Hindi nalalayo ang katayuan natin ngayon sa katayuan noon ng mga Israelita. Maaring magkaiba ang anyo, pero pareho tayong dumaranas ng kaguluhan. Kaya naman, ang pangako ng pagdating ng prinsipe ng kapayapaan ay isang magandang balita. Sa ikalawang pagbasa ay inilatag ni San Pablo ang tawag ng Diyos para sa ating lahat. Tingnan po natin kung anong halimbawa ang binibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Una, hinirang tayo ng Diyos upang maging banal. Ito ang unang pagtawag. Ito ang unang bukasyon ng bawat isa sa atin, ang tawag sa kabanalan. Ang banal ay yaong buo ang puso para sa Diyos. Sa lahat ng bagay, ang Kanyang pinipili ay ang Diyos. Ang Diyos at ang mga bagay na may kinalaman sa Kanya lamang ang laman ng Kanyang puso. Ang mahalaga sa Diyos ang Kanyang pinapahalagahan. Ang hindi mahalaga sa Diyos ay walang puwang sa Kanyang puso. Ikalawa, tinalaga tayo ng Diyos upang maging mga anak niya. Ang ugnayan po ng anak at ama ay ang ugnayan ng pagtitiwala. Naroon ang paggalang, naroon ang pagsunod o ang pagtalima. At ito ang pinakita ni Jesus sa Ama. Siya mismo ang nagsabing, walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. At sa ibang pagkakataon ay kanya ring ipinahayag, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban ng nagsugo sa akin, at ganapin ang pinapagawa niya. Ang ganitong pagsunod o pagtalima ang iniharap sa atin ni San Pablo upang tularan, magpakababa kayo tulad ni Kristo. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. At ikatlo, tinawag tayo ng Diyos upang makibahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Nakalaan po tayo para sa buhay na walang hanggan. Nangako si Jesus na isasama niya tayo sa bahay ng Kanyang Ama at atin ding Ama. Kung ito'y malinaw po para sa atin, hindi na tayo malilibang sa kung ano-anong bagay sa daigdig dahil alam nating ang lahat ng mga ito ay lilipas.
May tatlo namang aral na iniiwan sa atin ang Panginoong Hesukristo sa tagpo ng banal na pagbasa. Unahin po natin ang huli niyang sinabi sa Ebanghelyo, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Napapanahon po ang paalaalang ito dahil tila nakakalimot ang marami sa wastong pangalaga sa mga bata. Maraming bata ang biktima ng pang-abuso ng nakatatanda, pati na ng mga magulang. Nariyan din ang pananakit at mabigat na parusa na nagiiwan ng sugat sa katawan at damdamin ng mga bata, at ito'y nadadala hanggang sa kanilang pagtanda. Nariyan din ang pang-abusong sexual na sumisira sa kaisipan at dangal ng mga bata na sa maraming pagkakataon ay nagkukulong sa kanilang sariling munting daigdig dala ng takot na ito'y baka muling maulit. Nariyan din ang pagpilit sa mga bata na sila'y maghanap buhay na nagiging dahilan ng pagkakasakit, mabagal na paglaki at paghinto sa kanilang pag-aaral. Ikalawa, ituturo sa atin ng Panginoon Jesus na tanggapin natin ang mga bata. Bagamat ang mga alagad ay nagtangkang pumigil sa paglapit kay Jesus ng mga bata, kinalong at pinagpala naman niya ang mga ito. Muli, napapanahon ang palaalang ito. Dumarami ang magulang na hindi na makita na ang kailang mga anak ay biyaya mula sa Diyos. May mga magulang na ang tingin sa mga anak ay dagdag na pasanin, at ito'y kanilang pinakita sa pagsisikap na hindi mapahalagahan ang mga batang ito. Wala na silang tiyaga na mag-alaga, wala na silang tiyagang gumabay, wala na silang tiyagang magturo sa kanila. At sa huli, ituturo ni Jesus na tularan natin ang mga bata. Ang ganitong panalita ay taliwas sa karaniwang takbo ng ating pag-iisip na sanay tayo na ang matatanda ang dapat tularan ng mga bata. Ngayon ay sinasabi po sa ating kailangang magbago, kailangang tumulad sa mga bata. Tinukoy ni Jesus kung anong nasa kanila ang dapat natin pong tularan. Ito'y ang kailang kapakumbabaan, ang kailang kakayahang tumanggap sa tunay nilang katayuan, mahina at nangangailangan ng tulong na iba, lalo na ng tulong mula sa Diyos na sa kanila'y nagmamahal. Ngayong kapistahan ng Santo Niño, pinagnilayan po natin ang mga turo ng Panginoong Hesus tungkol sa mga bata. Nakikisa ang ating Panginoong Hesus sa mga bata, at ang ugnayang ito ang malalim na dahilan ng ating pagtanggap, ng ating pong pagkalinga, ng ating pagmamahal sa mga bata. Hindi maaaring paghiwalayin ang pagpaparangal sa Santo Niño at ang pagtanggap sa karaniwang bata. Kung pinagmamalasakitan nating paramtan ang imahe ng Santo Niño, inaasahan atin ding bibigyang maisusuot ang mga batang hubad o kaya'y sira-sira ang kailang mga damit, pananamit. Kung nakapag-aalay tayo ng bulaklak sa harapan ng Santo Niño, inaasahang makapag-aalay din tayo ng pagkain sa mga batang nagugutom. Si Jesus mismo ang nagsabi, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Kung mayroon pong bata na may tunay na kapangyarihan sa lahat, ito po ay ang batang si Jesus. Hindi lamang niya tayo inaakit ng ngumiti.
Nagagawa niya tayong magpanibago ng ating sarili, ng ating buhay. Maging bukas nawa tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon at tularan natin ng Panginoon na lumago sa karunungan, kaalaman at naging kalugod-lugod hindi lamang sa paninang kapwa, higit sa lahat, naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos Ama. Pagdarasal po natin ang bawat isang narito, lalo na ang mga bata, naway tayong lahat laging kalugdan ng Diyos na sa atin ay laging nagmamahal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa ng Espiritu Santo, pinanak ni Santa Maria Birhen, pinapasad ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay libing, nanawag sinaroroonan ng mga imao, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon umulang paririto at hukom sa buhay at namatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangad nating lumago ang ating pananampalatayang Kristiyano upang tumatag ang ating bayang Pilipinas. Puno ng tiwala sa mga nagso kay Jesus bilang ating manunubos, ating pong sasambitin. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Ang panalangin ng bayan ay pamumunuan ni Sister Marilu Ferrer. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapagyaman nila ang pananampalatayang Kristiyano na minana natin sa ating mga ninuno, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Pilipinong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng pag-uusap sa pananampalataya ay mahanap nila ang landas tungo sa pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang itaguyod nila ng buong sigasig ang makatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang Kristiyano sa ating bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong pinagkakautangan natin ng ating pananampalatayang Kristiyano, upang gantimpalaan sila ng poong may kapal sa mabuting kanilang ipinamana sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng banal na sanggol, upang tayo ay maging tunay na masigla sa pag-aaral, pagsasabuhay, pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristiyano dito sa ating bayan at saan mang lugar kung saan tayo mapunta, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling kahilingan. Itaas natin sa Diyos ng awang ating mapanalangin kahilingan. Taas natin ating kanang kamay, tanda natin pagsumamo. Tanda natin kahandaang tanggapin ang mabiyay nagmumula sa Diyos na sa atin ay laging nagmamahal. Tayo pong lahat, sabay-sabay aawit. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Alam kong may magagawa ang Diyos.
magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kanang kamay ilagay sa dibdib na mahinati ng Kanyang pagmamahal. Iringgin ng Diyos ang samukod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukod. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukod. Pikit natin mamatay, taas natin muli sa Panginoon nating mapanalangin. Ama namin pagmahal, narito ang iyong mga anak, dinggin na aming panalangin, dinggin na aming panambitan. Igawad po sa amin ang kagalingan pisikal, material, emosyonal, intelektual at higit sa lahat, kagalingan pang spiritual, upang sama-sama kaming makabalik sa aming pamilya, pamainan at lipunang ginagalawan, taglay ang mabuting balita ng buhay, puno ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Amen. Taas natin kanang kamay, purihin natin ang Diyos. Alleluia. 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 Siya ay muling babalik sa atin. Alleluia. Alleluia. Upang tayo at kanang kamay patong sa balikat ng katabi sa ating pagdarasal. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit. Ama namin mapagmahal, isilugan mo sa amin ay iyong anak na silang para sa aming kaligtasan. Ihandog mo sa amin ang dakilang regalo ng Espiritu Santo upang tumatag kami sa aming pananampalataya at maisabuhay ang may tinuro ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat habang ginagawa ang pag-aaral. Magsitayo po ang lahat bilang pakikisa sa pag-aaral.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa pistahan ng Banal na Sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming pangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya nga ikaw ang aming napapanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa na maanghel ay siawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaysa pamagitan ng Espiritu, kayong banal ang makaloob na ito pampara sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagsangkusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kaniyang malagada at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos na punan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pisalamatan. Inabot niyang kalis, kanyang malagada at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinamin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo
Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na yunak, kadaling namin siyang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil may narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama, lahat po tayo aawit. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ng aming pananampalataya at huwag aming mapagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na naghahalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi hindi po ako dapat karapat-dapat na mapatuloy magpatuloy sa iyo. sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling gagaling na na ako. ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapahinabang mo sa iyong piging na banal sa pista ng iyong anak na silang ng Mahal na Birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan ni na Mr. and Mrs. Avelino G. Madamba and family. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya ng inyong dalisay na pag-ibig na may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran At kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang maging inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway Ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilya upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng pangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Family TV Mass was brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation and Dr. Montana G. Ramos General Hospital.